The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. At tayo po ay wini-welcome natin lahat ng mga pastors natin, mga leaders, mga primary natin, mga disciples, mga cell group members natin, lahat ng may ginagawa sa ating online simbahay ay welcome po. At the same time, ang ating mga masugid na followers para sa ating Panginoon ay wini-welcome natin. Luzon, Visayas at Mindanao, mga tatay at mga nanay, at ganon din ang mga kabataan nakasama dito natin sa online platform. Welcome po. Lalo na mga kapatiran din natin outside of the Philippines, mga Filipino workers natin, mga nagre-reside sa iba't ibang bansa ay ating pong wini-welcome. At isang blessing sa atin na makapagsamba po tayo sa ating Panginoon kahit na saang dako man tayo, in spirit and in truth. So simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat o Diyos sa araw na ito na minsan pa ay nakapaglaan kami ng pagkakataon, oras o ilang minuto o Diyos sa aming paglapit sa iyo. At dalain ko, bless all your people saang lugar man sila nandoon, sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa. We know, O God, let your Spirit speak sa aming kalagitnaan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Damin po natin ang mga mensahe ng awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Puso ko'y
Tinapos at binayaran, pinakita mo ang iyong kakayahan. Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at ating pong ihanda ang ating mga notebook, ang ating ballpen at ganoon din ang ating mga Biblia. Sa umagang ito, isa sa ating pag-usapan mga kapatid ay isa sa number one problem ng marami. At kung anong nagaganap na nakikita natin sa ating mga tahanan, sa ating komunidad at ganoon din sa ating bansa at saang lugar man kayo naparoon ngayon, isa lang ang problema ng tao na pinakamabigat at ito ang siyang nakadikit at taglay sa buhay ng tao kung bakit may mga ugali na hindi katanggap-tanggap, may mga pangyayari sa pamilya natin na may mga problema sa ating community, lalo na sa ating pamahalaan. Isa lang ang masasabi nating no one can resolve this kind of problem but the Lord Jesus Christ. Kaya ito ang ating pag-usapan sa umagang ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 1, verse 8. Then, lilipat tayo sa verse 10. Lagpasan muna natin yung verse 9. Sabi sa verse 8, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we say that we have not sinned, verse 10, we make him a liar, and his word is not in us. Kaya mapapansin nyo sa verse na to mga kapatid, kapag sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At sa verse 10, pag sinasabi nating wala kang kasalanan, wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Then again, in Romans chapter 3, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside together, they have become useless. There is none who does good, there is none, or there is not even one. So clear din dito sa ating binasa, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa at walang naghahanap sa Diyos. At mapapansin natin dito mga kapatid, all have turned aside together, they have become useless. Walang gumagawa ng mabuti, there is not even one. So kung pansinin natin, dito sa Romans na ating binasa naman, mapapansin po natin na si Lord naglagay na ng standard. So kahit mabait ka, mabuti ka sa iyong kapwa, may standard si Lord. Tingin niya, wala pa ring matuwid. Kahit magiging matulungin ka, sa tingin mo, acceptable ka kay Lord. Pero sa Kanya, that is not God's standard. May kasalanan pa rin tayo. Kasi minsan ginagawa natin ang mabuti ang ating kapwa, ang ating pamilya, ang ating community, para takpan lang ang kasalanan na meron tayo. Now, very clear sa Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. So very clear, lahat ng binasa natin, lahat tayo nagkasala. Ako nagkasala, ikaw nagkasala. At sabi doon, all have sinned and fall short to the glory of God. So, tayo ay kapos, mga kapatid. So, wala tayong kakayahan. So, isa sa premise na ating bigyan ng pansin dito, walang nakaabot sa standard ng Diyos pagdating sa pagiging banal, pagiging matuwid. Wala. Dahil ang Diyos may sarili siyang standard. So, ibig sabihin, ang ating pag-usapan ngayong umaga is about the venom of sin. This is our theme for today. Pag sinabing the venom of sin, ang kamandag ng kasalanan. Kaya ang keyword na ating pag-usapan, like what I said, bakit matindi problema sa bahay, sa tahanan, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa? Isa lang ang reason nun. Kasalanan. At ang kasalanan ay makamandag ito. Sa loob ng pamilya natin, umiiral dyan ang kasinungalingan. Umiiral dyan, masasabi natin mga kapatid, ang
walang respetuhan. At ang tahanan, minsan pinapatakbo na lamang ng salapi. It's because of sin, hindi na pinapatakbo ng Diyos. Pagdating sa community natin, kapag tayo ay nagkasala, damay pati komunidad natin. At yan ang pag-usapan natin, damay pati ang ating bansa. Kaya tandaan natin, atin munang tingnan, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay anihalin tulad dito katulad ng isang dumi. Ang kasalanan ay hinahalin tulad dito ng isang sobrang dumi. Inalimbawa ko nga minsan na speak sa ating fire night. Ang kasalanan ay isang dumi na ayaw mo pero nasa iyo. Lahat tayo gusto natin ng mga malinis. Gusto natin ng bahay na malinis, banyo na malinis, CR na malinis, kwarto na malinis. At gusto natin, nakikita ang bahay natin sa ang sulok man malinis. Ayaw natin ng alikabok. Ayaw natin ng mga plato na hindi pinagugasan. Kasi you are curious na you want cleanliness. And you believe that cleanliness is next to godliness. So, yun ang ating, lahat tayo gusto natin ng malinis. Gusto natin, sinusuot natin malinis. That is why we take a bath every day. Naliligo tayo araw-araw. Pero we are curious outside. But hindi natin alam, may taglay tayo sa buhay natin. Mula nang isilan tayo, taglay natin ang kasalanan. And very clear sa Bible na lahat nagkasala. At sabi sa Romans kanina, walang matuwid, wala kahit isa. At nakita natin, kung may magsasabi man dito na hindi siya nagkasala, ang sabi sa 1 John chapter 1, dinadaya niya ang sarili niya at siya ay sinungaling ayon sa verse 10. At isa yan sa ating concern ngayong umaga, mga kapatid. Na lahat tayo nandito ngayon, lahat na nagaganap, mga problems, mga difficulties o hardship sa buhay ng tao, ang pinaka-root cause nun is kasalanan. At siya ang ating pag-usapan sa umagang ito. Kaya nga sinabi ko, the venom of sin, ang kamandag ng kasalanan. You know why? Kahit maligo ka araw-araw, malinis ang katawan mo, nakadikit pa rin ang kasalanan dyan. Kahit damitan mo ang katawan mo, pagandahin mo ang iyong personalidad, mula ulo hanggang talampakan, pakinisin mo mukha mo, patangusin mong ilong mo, at the same time ay paayos mo yung ngipin mo, gawin mong makintab ang skin mo, mula ulo hanggang talampakan, everything. Gagastusan mo yan, pero ang kasalanan, hindi yan matatanggal. Kaya marami tayong cover up. Kino-cover natin lahat. Nagdadamit tayo ng maayos, iniingatan natin ang balat, ang iba ayaw magpaaraw. Everything. Gastusan mo ng material things ang sarili mo. At the same time, maging matulungin ka sa kapwa, but at the same time, ang kasalanan nandyan pa rin sa buhay po natin. So nakita natin, yun ang venom of sin. Yun ang kamandag ng kasalanan. Magsabon ka man araw-araw, ang kasalanan hindi maalis sa sarili mo. Maging mabuti ka sa iyong kapwa, dahil may ginawa kang isang bagay hindi tama, still ang sin nakadikit dyan. That's the venom of sin. Ibig sabihin, matindi ang lason ng kasalanan sa buhay po natin. Kaya ang tao, everyday nagkakasala. Araw-araw nagkakasala. Even Christian, even pastors, leaders, disciples, kahit bishop, doktor, kahit mga politika, kahit congressman ka, o kaya ikaw ay senador o presidente ka man, mayor ka man, barangay captain ka man, everything, title lang yan. Pero walang matuwid, wala kahit isa sa atin. So lagyan mo marami title sa sarili mo, ikaw at ako sa harap ng Diyos, nagkasala pa din. Lahat tayo ay na-fall short before God. Ibig sabihin, walang nakapasa sa atin sa mata ng Diyos. Kahit sa bahay ka pa, magsara ka pa ng bahay mo, mag-isa ka, nagkakasala ka pa rin. Kasi ang kasalanan, inside and outside yan. Kaya mahalaga ito, mga kapatid. So bakit the venom of sin? Bakit? Bakit ang kasalanan ay makamandag? Ano ang dala nito sa buhay natin? Number one, it destroys life.
Ang kasalanan ay nakakasira ito ng buhay. Naalala ko sa Bible, sa Old Testament, si Akan, may command ang leader nang nilusob nila ang isang bayan. Sabi ng namumuno, walang ititira, wala kahit isa. Lahat walang pwedeng itira sa lugar na yon. Si Akan, tinago niya ang mga ginto. Nagka-interest siya sa mga material na bagay. At nagtataka si Joshua bakit natatalo sila sa laban. Meron palang isa sa mga tauhan niya o kasama sa tribe na kinip niya ang mga yaman ng kanilang kalaban. Alam niyo ba matindi dito? Isang uri ng pagnanakaw yon. Alam niyo ba nangyari? Kahit sila ay lumaban sa maliit na makalaban, natatalo sila. Because sin destroys life. At alam niyo man nangyari kay Akan? Buong angkan niya, buong lahi niya, pinagtatawag sila lahat. At nang hindi siya umamin, at mapapansin natin, kapag binasa niyo yan sa Old Testament, bumuka ang lupa at nilamon lahat ng angkan ni Akan. So nakita natin, ang kasalanan destroys life. Damay pati buong angkan natin. That is why we need Jesus Christ in our life. Kaya sin destroys life, but Jesus build life. Tandaan natin yon. Ang kasalanan, sinisira ka nito. Pero si Jesus, siya ang nagbubuo ng buhay po natin. Kaya gusto ko makita natin, walang pag-asa ang tao sa mundong ito hanggat wala siyang Kristo sa buhay niya. Dahil kung tayo ay nadali ng kamandag ng kasalanan, we cannot solve it. We cannot make it na maayos tayo with our own style, with our own solution. Kahit mayaman, pinakamatalinong tao sa mundong ito, hindi niya kaya resolbahin to. Kahit si Solomon. That is why ang Diyos mismo gumawa ng paraan, bumaba si Kristo para ayusin buhay po natin. Kaya tandaan natin mga kapatid, like si King David, na-share ko rin to sa Fire Night. Si King David nagkasala ng murder at ng adultery. Pero siya ay nagkasala ng ganon, hindi siya lumayo sa Diyos. Kaya a man after God's own heart siya dahil alam niya ang kasalanan hindi yan nagpapasaya sa atin. At hindi tayo sasagutin ng Diyos sa ating mga panalangin. Because if I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayer. In Psalm 66 verse 18. At mapapansin po natin, dumi kasi sa buhay natin yan. Because God is holy, yun ang harang, yan ang bara, ba't hindi tayo sinasagot ng Diyos? Kaya tandaan natin mga kapatid, like si King David, bakit murderer siya, bakit adulterer siya, bakit a man after God's own heart siya? Like what I said, kahit si David nagkasala, lalo niyang nilapit buhay niya sa Panginoon. Kinonfess niya ang kasalanan niya, lumapit siya sa Lord, nagrepent siya. That is in Psalm 51, kung tingnan po natin. Dahil alam ni David, anumang gawin niya, hindi siya magtatagumpay. Kaya lesson learned sa ating lahat to. May Diyos man ang buhay mo o wala, may kasalanan ka, kapatid, na kapag hindi mo nilapit sa Diyos yan, magpakasaya ka sa mundo, but still it destroys your life kapag hindi natin dinilyan sa Lord. That is why we need to come back to the one who creates us, the one who mold our life. Siya lang makapaglinis sa buhay natin, mga kapatid. Kaya kahit ikaw ay leader na Christian na pastor na nagkakasala pa rin tayo, that is why we need to go back sa ating Creator and we need to repent. We need to confess our sin. That is in 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is just and righteous to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Kasi sabi sa 1 John 1 verse 10, sinungaling ka kapag sinasabi mo wala kang kasalanan. So, ibig sabihin, lahat tayo lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kaya burahin ang kasalanan ng sabon. Hindi mo kaya tanggalin ang kasalanan sa klase ng damit na sinusuot mo. Kahit magpabango ka pa din,
Sa harapan ng Diyos, lahat tayo mabaho pa rin sa Kanya because of the sin in us. And only the blood of Christ can cleanse us. So nakita natin, the venom of sin is what? It destroys life. Sisirain ka ng kasalanan. Kaya lahat tayo mga kapatid, magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Even though you are Christian, napakatagal mo ng disciple o leader. Di ba, araw-araw tayo naliligo. Araw-araw din dapat kino-confess natin kay Lord ang nagawa nating kasalanan. Kaninang umaga ba, pagising ninyo, Lord, cleanse all my sins yesterday. At Lord, cleanse me, may galit, may puot, ang puso na meron ako. Nasabi nyo ba yon sa inyong sarili, mga kapatid? Kasi kapag may selos ka, may inggit ka, walang kaibahan yan sa isang mamatay tao. Ang may puot sa kanyang kapatid ay katulad din ng isang mamatay tao. So, ibig sabihin, walang menial sin, walang venial sin, walang cardinal sin. Walang maliit at malaking kasalanan. Nanira ka sa kapwa mo, katumbas din yan nang pumatay ka ng tao. So nakita natin mga kapatid, that's the venom of sin. Yun ang kamandag ng kamatayan. And only Christ can cleanse us, can forgive us. Kaya pag hindi ka lumapit sa Diyos, kay Jesus Christ, yung stain of sin, yung nakadikit dyan sa katawan mo. Kaya ang taong walang Diyos, manhid na siya sa ginagawa niya. Feeling niya as if tama ginagawa niya, nabulag siya, pero kasalanan ang ginagawa niya. At walang mag-enjoy sa mundong ito, that is temporary. Kahit pumunta ka pa sa bar, pumunta ka pa sa mga maring barkada, magpakasaya kayo, mag-inom kayo, magsugal kayo, maglustay ka ng maraming salapi. Kahit alam mo may problema ka, pero ang kasalanan ay hindi matatakpan ng panibagong kasalanan. Kaya the only hope is Jesus Christ. Let's go back to the Lord Jesus Christ. That is why nakita natin, pinakita sa atin ngayong umaga itong kasalanan. Wala na pag-asa buhay ko, buti na lang may Jesus Christ. Buti na lang may malalapitan ako. The only solution to this problem sa mundong ito, lahat ng taong nagkasala, Jesus Christ is the solution. Hindi simbahan, hindi relihiyon, hindi denominasyon, hindi si pastor ang solusyon, hindi mga congressman at senador o presidente. Dahil lahat ng yan, hindi mga barangay captain, hindi mga mayor o gobyerno ng bansa natin. Kahit ang pamahalaan natin, matinding mga kasalanan ginagawa. Ano po? So, ibig sabihin, even sa mga religious people, mapapansin natin, ang pagiging self-righteous ay kasalanan din yan. Yung paghatol sa isang tao, kasalanan din po yan. That is why all of us need Jesus in our life. We need the grace of God, the mercy of God, the compassion of God. At matatagpuan lamang yan kay Kristo Jesus. At nakita natin, pag hindi natin dinidil ang ating buhay sa kasalanan, sisirain buhay natin yan. Very clear yan sa John chapter 10, verse 10. Tingnan po natin. John chapter 10, verse 10. Ano sabi dito? The thief comes only to steal and kill and destroy. So it destroys life because the author of sin is Satan. So nandito siya, nakawin niya yung kapayapaan sa iyo. Nandito siya para patayin at sirain tayo. At sino yan? Si Satan. At anong gagawin niya? Di-destroy niya tayo. That is why yung sin ay tinatapon sa atin. But we really praise God, hindi natapos dyan. John chapter 10 verse 10, mabuti na lang may karugtong. I came that they may have life and have it abundantly. Praise God. Through Jesus Christ, dinestroy tayo ni Satan, dinestroy niya yung pamilya mo, dinidestroy niya yung community, dinidestroy niya yung government. At sa iyo magsisimula na lumapit kay Jesus Christ. Maaring destroy ang buhay mo ngayon. Sira buhay mo, wala kang kapayapaan, hinahanap mo sa labas, drugs, vices, everything. Maaring dinadaan mo sa tinatawag bawal na relasyon,
but still, your emptiness is there. So, hindi pwede dagdagan ang kasalanan at takpan ng panibagong kasalanan. That is why King David is the best example na even though he is a murderer, adulterer, but still, nagpakababa siya, lumapit sa Diyos at humingi ng patawad. Kaya a man after God's own heart siya. At dapat ito rin tayo, mga kapatid. Even though you are a pastor, a leader, a primary, huwag tayong magkapante at magtago sa titulo natin. Or cell leader. Every day we commit sin. And we need the cleansing power, forgiveness of the Lord Jesus Christ. Because He came that we might have life and have it all and have it abundantly. Marami ngayon lifeless na. Wala ng buhay, wala ng dating, malungkot. Ang kasalanan nagpapalungkot. Ang kasalanan, mga kapatid, ay nagpapamiserable ng buhay yan. Sumisira ng buhay yan. That is why all of us must go back to the one who is righteous alone, Jesus Christ. Upang makita ng Diyos Ama sa buhay natin, we become righteous not because of our good deeds, but because of the Lord Jesus Christ. That is why we need Christ in our life. Kaya nakita natin, that's the kamandag o venom of sin. Nakakasira ng buhay ang kasalanan. At kailangan natin bumalik kay Jesus Christ. Anumang kasalanan ngayon na palagi mong ginagawa, it's either sexual, it's either masasabi natin, it's about sex. Di ba? Lantad ang sex ngayon dyan sa media. Kaya maraming teenager maagang nabubuntis, maagang nasisira ang buhay. Even sa ating mga gadget. Sugal. Dyan sa ating gadget may mga sugal dyan. Marami, kung hindi man drugs, vices, ang dami. So makikita natin yan ang mga outside sin, pagnanakaw, pagpatay. Pero sa loob may kasalanan din. Galit, inggit, inside yan. So ang kasalanan nag-ooperate inside and out. Maring hindi ka pumatay, hindi ka nagnakaw, pero may inggit ka, meron kang galit, may puot ka, hindi ka nagpapatawad, may sama ka ng loob. Meron kang maling kaisipan na hindi mo dinidil sa isang tao. Walang pagkakaiba yan sa paglalasing. Walang pagkakaiba yan sa nagda-drugs. Kasi wala sinabi sa Bible ng may kasalanang maliit at malaki. So nakita natin, ang pagiging self-righteous. Pagtingin mo palagi sa mali ng iba, hindi mo nakikita yung mali mo. That is also sin. Mga kapatid. Kaya dapat i-deal natin yan. Lumapit tayo lahat sa ating Panginoon because sin destroys life. And we really praise God na itong ating pinag-usapan, karumihan sa buhay natin. And the only solution is not your barkada. The only solution is not your church, not your leader, but you must go back to the Lord Jesus Christ and ask forgiveness sa ating Panginoon. Because the venom of sin, number 2, it leads to death. Nakakamatay ito. Mga kapatid, memorize nating lahat yan. Yung Romans chapter 6 verse 23, ginagamit natin yan sa paglapit natin sa mga tao sa Lord. Pero tayo, may nangyayari ding kasalanan sa atin. Di po ba? Ang kabayaran ng kasalanan is what? Kamatayan. At ang kamatayan na yan, pag sinabing kamatayan, no life, no hope, no love, but there is darkness. Ibig sabihin, pag sinabing death, walang pag-asa, walang buhay, walang liwanag. Kaya, ang kasalanan na hindi natin nadidel, patungo yan sa kamatayan. But the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. Kaya mabuti na lamang hindi yan natapos sa period lang. May continuation. Like what I said, pinakita ko sa inyo ngayong umaga, ito problema natin. Ito yung solution. Hindi alak, hindi drugs, hindi pera, hindi paglayo. Di ba iba nagbabalak lumayo? Even sa loob ng church natin, may mga nagkakasala pa din. Pero dapat lalo tayong lumapit sa Lord. Nasa church ka na eh.
Pero ang solusyon ay hindi yung paglayo mo sa church. At pagpunta sa mga maling tao. Marami gumawa nun. Ngayon, lalong nalugmok sa putikan. Kaya tandaan natin mga kapatid, bukod kay Jesus Christ, sino pa magbibigay ng solusyon sa problema mong about kasalanan? Diba? Nakita natin, it leads to death. Nakakamatay ang kasalanan. Ang death dito is spiritual and physical death. Kaya double dead dito, mga kapatid. Pag ikaw nagkasala at hindi mo binigyan ng pansin ang solusyon ng kasalanang nagawa natin, alam mo na siya lang ang solusyon, di ka pa lumapit sa Kanya, double dead tayo. Patay na spiritual mo, patay pa physical mo. Nakita natin, mga kapatid, ito yung dala ng kasalanan sa buhay po natin. So, tandaan po natin, sinabi ng Romans chapter 6 verse 11. Another supporting verse natin, Romans chapter 6 verse 11. Anong sabi po dito? Sa verse 11, even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. See? Binabalik tayo palagi sa solusyon ng ating problema. Ang problema ng pastor, ng leader, ng bishop, ng mga top head, sino man yan, problema presidente, vice president, mula sa barangay captain, sa mga religious people, kasalanan. Kung bakit may corruption. Kung bakit may self-righteous na tao, kasalanan ang problema. So, ang kasalanan inside and out, sa loob at labas ng church. And the only solution, Jesus Christ. From top to bottom, from the president to barangay captain, from the pastor to cell group member, the only solution is Jesus Christ. It's not about denomination. It's not about the name of the church. Sabi sa 11, consider yourself to be dead to sin. At maging mabuhay lang tayo mula sa kamatayan na kasalanan, but alive to God in Christ Jesus. Nakita niyo mga kapatid? And the follow-up verse nito, wala exempted sa atin lahat. Like I mentioned, Ephesians chapter 2, verse 1. Pinatatag pa ulit, you were dead in your trespasses and sins. So ang tingin ng Diyos sa atin, mga patay tayo kapag may kasalanan tayo. God will not respond to a dead people. At ang dead person, hindi nagpipray yan. Hindi nagbabasa ng Bible yan. Kaya pansinin nyo, kahit sa church habang tumatagal, marami hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na nagpipray. Kasi isip niya, leader na siya eh. Si leader ako eh. Isip niya, primary na siya. Alam nyo, maraming primary patay na din. Kasi hindi natin dinidel, pinasukan ka na ng venom of sin. Kamandag ng kasalanan. Sabi diyan, in verse 2, in which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. So, si Pablo, tumitingin siya sa nakaraan natin. Sabi niya, dati, mga patay kayo sa inyong kasalanan. Sumusunod kayo ayon sa sistema ng mundo. Baliktad ngayon eh. Nasa loob ka na ng church, bumalik ka pa sa dati. Formerly na nga eh. Diba? Dati ganun tayo. Pero hindi tayo dapat bumabalik sa dati. Kung talagang nilinis tayo at ina-acknowledge natin yung tinitreasure natin yung ginawa ni Kristo sa buhay po natin. So in verse 5, sabi dito sa verse 5, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Kita niyo mga kapatid? Ang pag-asa natin ganito. Habang tumatagal ka sa paglilingkod kay Lord, may mga nagkakasala pa din. But we really praise God. Andoon pa rin ang grasya ng Diyos na pinapatawad niya po tayo. Kaya you are not effective in serving the Lord kapag yung sin na yan dala-dala mo. Kasi leader naman ako, primary naman ako, o pastor ako. Hindi eh. Kung naliligo ka araw-araw, humingi ka rin ng patawad sa Diyos araw-araw. At ang Diyos ay hindi siya
mapapagod na patawarin tayo sa ating kasalanan. Mga kapatid, ganon ang grasya ng Diyos. That is the grace of God. Kahit ilang beses ka ma-fall down, ilang beses ka mahulog sa kasalanan, but we don't abuse the grace of God, still you are guilty of your sin, come to God and ask forgiveness to Him. Lumapit pa rin tayo sa ating Panginoon. Very clear po yan sa verse 5 ng Ephesians chapter 2. Kasi dati, alipin tayo ng laman natin. Alipin tayo ng kasalanan na ginagawa ng mga tao dati nang hindi pa nakakilala sa Panginoon. That is why we really praise God. There is hope always. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Iba kasi kapag nasa church na nagkasala, they condemn themselves, lalayo sa church as if wala ng pag-asa na ako'y patawarin pa ng Diyos. Mali. Kapatid, ang sino man kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kahatulan. Ang isang anak, ilang beses yan magkakamali, ang magulang nandyan para siya itulungan. At ganon ang church, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, isang malaking pagkakamali kapag nagkasala ka, lalo ka pang lalayo kay Lord. Saan ka pupunta? Kay Satanas? Akala mo kaya si Satanas ay tatanggapin ka na matuwid? Lalagyan ka pa ni Satanas ng kasalanan dahil sa sakupin ka niya. Kaya sa inyo po na mga nagkakasala, sa atin ng mga nagkakasala, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Lalo tayong lalapit, didikit sa Diyos natin dahil siya lang ang may kapangyarihan na linisin at ayusin po tayo sa ating kasalanan. Yun ang move ng mga matatalinong tao. Hindi po dahilan ng lumayo, magtago, at mamuhay mag-isa. Dala pa rin natin ang kasalanan. The only solution is Jesus Christ in our life. Kaya we really praise God sa mga verses na ito. Na kung tayo man ay makaranas ng kamatayan, but because of grace, because of Jesus Christ, all of us are alive. Nabuhay tayo dahil kay Kristo. Made alive in Christ. And we really praise God for that, mga kapatid. Kaya dapat nyo makita, that is the venom of sin. Pag hindi mo to dinil, spiritually, wala ka ng gana sa pagkikinig, wala kang gana sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. May sakit ka kasi. Ang taong may sakit, walang gana talaga yung kumain. Sa spiritual, wala ka rin ganang kumain ng Word of God. Kaya dapat, pag nakita mo yan, huwag mong hayaan lasunin ka ng kasalanan. Pero may gana ka sa mga malaswa dyan sa Facebook. Pero pagdating kay Lord, wala ka ng gana sa cell group. That is spiritual dead. Pagdating sa physical, ang kasalanan kasi papatayin yung spiritual mo, pati yung physical mo. Ang taong palaging umiinom ng alak, mamamatay din siya physically. Nakita ko yun. No? Kapag ikaw nagkasakit, sinusuka na ng gamot yung pumapasok sa katawan ng tao kasi meron ng alkohol ang katawan. Maraming lasinggero na namamatay ng maaga. Mga nagda-drugs. Maraming pinahamak na tao na hindi nagda-drugs because of, tingnan ninyo sa bahay natin, may isa lang na drug addict sa bahay natin, damay bati pamilya natin, naging perwesyo sa loob ng bahay. That is why, like what I said, ang kamandag ng kasalanan nagsimula sa bahay, sa komunidad, at sa buong bansa. So nakita natin, may isang drug addict lang, drug poser sa ating pamilya. Hindi masaya ang pamilya. Ganong katinding kasalanan. It leads to death. Si Jonas, inutusan siya mag-preach ang gospel. Tingnan nyo hindi naman drug addict si Jonas. Di ba? Hindi naman wala naman si Jonas na issue sa sex. Di ba? Hindi naman siya babaero. Hindi naman sugarol si Jonas. Anong kasalanan ni Jonas? Wala siyang malasakit sa kaligtasan ng mga tao. Ano nangyari? Lulubog ang barko. Damay pati ang community because of disobedience of Jonas.
Nakita niyo mga kapatid? So mapapansin natin, at mamamatay sila. Ano nangyari? Hindi sumunod sabi ni Jonas, may malasakit pa siya sa mga nasa barko. Actually, nangyari sa inyo yan, ako ang dahilan, nagdisobey ako sa Lord. So umamin si Jonas, born again po ako. Born again. Pasensya na kayo nagkabagyo dahil sa akin. Kaya may calamity minsan dahil sa mga born again na hindi naghatid ng mabuting balita. Kaya ito na lang po, ako na itapon nyo. Ayun. Nag-aabang ang malaking isda. Ayan. So nakita natin, nung si Jonas ay nagkaroon ng realization, intentional, niluwa siya ng malaking isda para mangaral doon sa Nineveh. So mapapansin natin mga kapatid, dahil mapapahamak ang mga mamamayan sa Nineveh, kaya ang hindi pag-share ng gospel, kasalanan din yon. Mga kapatid, malaking kasalanan. Kung ito drug addict, ito nakilala niya si Lord, natulog lang, tamad pa. Tulog na, tamad pa. Alam niya ang gospel, magbibigay ng kaligtasan. Nagkasala ka rin sa Diyos. And it leads to death. Mga kapatid, ano pang pakinabang mo sa mundong ito kung hindi ka naman ginagamit ni Lord? Kita nyo? Kaya minsan sa mga binago ang buhay, huwag tayong magreklamo kung maraming drug addict, maraming magnanakaw, maraming mga lasinggero, basagolero. Bakit? Sarado palagi bibig ng mga Kristiyano sa gospel. So nakita natin mga kapatid, masyado nating hina-highlight ang mga nakikitang kasalanan, pero sa loob ng Kristyanismo, maraming Kristiyano na nasa church, kampante na lang sa aircon, kampanting makinig sa pastor, sugar-coated ang message, tapos balik na naman sa Sunday, pero hindi ginagamit ng Diyos to spread the gospel. So nakita natin, marami na mamatay. Kahit mga Kristiyano, patay na rin spiritual. They just listen but they don't obey. So sin leads to death. Listening is not enough. Ikaw ngayon, kapatid, ilang taong ka na dito sa online? Hindi ka pa rin nagpapadisciple. Pero kain ka lang ng kain ng salita ng Diyos. Nakaka-realize ka. Pero para ka nakahiga sa higaan na puro realization. Na-paralyze ka na. Hindi ka nagagamit. Meron yan, mga kapatid. Naging nakatambak ka, isa ka sa nakatambak lang sa church, wala kang ginagawa. Punahin pastor, punahin kapwa primary, as if you don't commit mistakes. Ayon. Then rationalize yourself. Na talagang ikaw palagi tama. Kaya palagi kang may tama. At tinatamaan ka, hindi ka tinatablan pa din. Why? Because you are already dead. Patay ka na eh. Kaya napapansin ninyo mga kapatid, that's the venom of sin. Ang masaklap, nasa church ka na, leader ka pa, wala lang dating sa'yo. Hindi mo alam, nilamon ka na ng kamandag ng kasalanan. At hindi ka na naging blessing sa church, naging pabigat ka pa. Nandiyan ka lang. That's the venom of sin. Ay nakita ninyo? Kaya all you have to do is to keep distance. Lalayo ka. Lalo kang nilamon ng kasalanan ngayon. Ayun, ano ka na sa mundo, nagpakalayaw. And it leads to death. Nakita niyo mga kapatid, Jesus is the only solution. Based sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 5. Nakita natin in Ephesians chapter 2, 1 to 5, at the same time in Romans chapter 6, verse 11. Then the last, nakita natin, the venom of sin, it brings you to hell. Taas ang kamay ng gusto sa impyerno. Yay! Sarap sa impyerno. Taas ang kamay dyan. Itaas nyo kamay nyo. Are you excited sa hell, mga kapatid? Sino excited? Magsabi ng amen. Mga kapatid, tingnan natin dyan sa atin. Okay, nakalagay, no amen. O di dapat ka ngayon mamuhay ng matuwid kay Lord. Because sin brings you to hell. Dadalhin ka ng kasalanan sa impyerno. But Christ brings you to heaven. Nakita natin mga kapatid? Only Christ can bring you to heaven. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. He is the only way to heaven. But sin is the way to heaven.
That is why dito pa lamang humihingi na tayo ng patawad sa Lord. Dahil ang impyerno ay inihanda yan sa mga hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. Kaya tandaan natin, palagi nyo marinig dito, kahit devoted ka pa sa relihiyon mo, impyerno ka pa din. Kahit mabait kang tao, impyerno ka pa din. Kasi walang sinabi sa Diyos, may nabasa ko minsan sa mga comment, di pastor, magpakasama na lang ako, hindi pala ako papasok sa langit na maging mabait. Pinapalabas mo, wala kang common sense. Wala kang common sense. Di po ba? May isip ka ba? Ang pinapakita natin dito, kahit bigyan mo pa ng ulam ang kapitbahay mo araw-araw, kung wala kang Kristo, yan, tapusin natin yan. Kapos ka pa din sa lahat mong ginagawa. Like what I said, si Jesus lang kasi ang pwede maglinis ng kasalanan natin. Mamigay ka pa ng pera araw-araw, nakadikit pa din yung dumi na yan sa buhay mo. Si Kristo lang ang solusyon, hindi pagiging mabait, hindi yung pakita mo sa tao na mabuti kang tao. Maraming gumagawa niyan, even politics. But still, sin inside in you, Christ is the only one can cleanse us. If you come to Him with a humble heart, with a repentant heart. Kaya sa lahat ng ito ng mga points natin, only Christ is the solution. Doon tayo binabato kay Kristo. Dahil kapag wala kang Kristo, sabihin man ng lahat ng community, napakabait niyan, matulungin niyan, namimigay ng ulam yan, namimigay ng pera yan. Pero if you don't repent before God, because Jesus is the only way to heaven, it's not your self-righteousness, it's not your good works. Kapatid, mabuti ka nga sa mata ng mga tao, pero ang laman ng isip mo hindi naman mabuti. Ang puso mo hindi naman mabuti. It brings you to hell. Mga kapatid. At isa sa pasalamatan natin, may kaibahan ka sa mga anghel. May kaibahan ka sa mga nilikha ng mga anghel bilang isang tao. Mas matindi privilege natin. Alam nyo ba ang grasya ng Lord? Ito yung dapat nyo maintindihan. Ang mga anghel na nagkasala, wala na silang pagkakataon pa na magsisi. Prepared na sila agad sa impyerno. Tayo, pag nagkasala tayo, naulit na nagkasala ka ulit, ginawa mo na naman ang kasalanan, hindi magsasawa ang Diyos na patawarin niya tayo. Hanggang tumino ka, na dati araw-araw ka nagsisinungaling, nakita mong righteousness ni Lord sa buhay mo, once a month ka na lang nagsisinungaling, hanggang nawala ng kasinungalingan sa iyo. Dati nagnanakaw ka ng oras, nagnanakaw ka ng pera, everyday ginagawa mo yon. Ngayon, minsan mo na lang ginagawa. Ibig sabihin, nababawasan. Nasa process ang sanctification. Nasa sanctify ka. Nakita niyo mga kapatid? Dati puno ka ng galit sa puso. Ngayon, unti-unti ka nang nagmamahal sa kapwa mo. Hindi ka man naging perfect, pero you are in the process of perfection. That is sanctification. Dahil ang perfect life, nasa heaven. Kaya hindi tayo perfectionist. Tayo ay we want to live a holy life, not perfect life. Nandadaya ka dati, unti-unti na nawala sa iyo yon. So nasa process, nawala na sa iyong drugs. Dati matindi ka mag-drugs. And that is the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Ngayon, nagpapatawad ang Diyos sa atin. Pero sa mga angel, nagkasala sila, final na destination nila. Ito yung sinasabi ko sa inyong grasya ng Diyos sa atin. May kaibahan ka sa anghel at sa bilang tao. Nagkasala tayo, pinapatawad tayo, namatay pa si Kristo sa atin. Sa mga anghel, nakadestino na sila sa kapahamakan. That is in Jude verse 6. Tingnan po natin yung Jude verse 6. Anong sabi sa Jude verse 6? Chapter 1 verse 6. Gusto nating basahin ito sa Tagalog, no? Sa Tagalog sabi po dito, Judas chapter 1 verse 6. Alalahanin ninyo ang mga anghel
na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. So ito nangyari yung mga angel na to, kasama dito ang mga fallen angel, si Lucifer. Nung sila may balak na i-take over ang Lord, anong nangyari sa kanila? Umalis sila sa kanilang kapangyarihan. Ang ginawa, ginapo sila ng Diyos ng di mapapatid na tanikala. Kaya yung mga rebelde na mga anghel, nagaantay na lamang sila sa final judgment. At walang sinabi sa Bible na nagsisi sila at pinatawad ng Lord. Alam niyo ang grasya ng Diyos sa atin? Nasa 1 John chapter 1 verse 9. Mabuti po tayo mga kapatid kasi sila nakatakda na agad sa naglalagablab na apoy. Pero sa atin, nagkasala ka kahapon, nagkasala ka ng isang buwan, nung isang buwan may ginawa ka. Anong sinabi sa 1 John chapter 1 verse 9? No? Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. We really praise God for that. Ang mga angel na nagrebelde sa Lord, wala nang kapatawaran. Pero ikaw kapatid, ikaw na, sabihin mo pa sarili mo, ikaw na may pinakamatinding kasalanan, nagpapatawad ang Diyos. Yun ang sinabi ni Pablo. Ako nang pinakamasamang tao. Ngunit I really praise God because of His grace. Kaya tinodo na ni Pablo paglilingkod niya sa Lord. Kaya nakita niya wala nang magbibigay ng pag-asa, paglilinis sa buhay niya, kundi si Jesus lang. Kaya sabi niya, hindi ko hinayaang mawalang kabuluhan ang kagandang loob ng Diyos sa buhay ko. And we really praise God for that, mga kapatid. Kaya nakita natin, may kaibahan ka sa mga anghel. Ang iba nangarap maging anghel eh. Nakita niyo mga kapatid, mas special ka kasi si Lord nagpapatawad sa mga taong lumapit sa Kanya, sa Kanyang kasalanan. Ang mga anghel, wala na silang kapatawaran. Bakit? Nakita nila ang glory ni God sa heaven. Kaya malaking pananagutan nila, naghangad pa sila ng mas matindi na pinamunuan ni Lucifer. Mga kapatid. Kaya ang grace ni Lord dito, ang tao may kapatawaran. Ang mga anghel, katulad ni Lucifer, the fallen star, final na ang kanyang destinasyon. Kaya nangahawa siya ngayon. Ayon. Kaya naway makita ninyo ngayon mga kapatid, even though may kamandag ang kasalanan, may gamot na binigay ang Diyos sa atin. And the medicine is the blood of the Lord Jesus Christ. And we really praise God for that. Ganon katindi ang Diyos. May problema, siya ang sumagot ng problema. At ang pinakamatinding problema ng tao, kasalanan. Bawat minuto, bawat oras, sa isang araw, may ginawa kang kasalanan. But still, the medicine is there. And that is our Lord, our Savior, the Lord Jesus Christ. At napapansin ninyo, kapag lalo kang nag-close kay Jesus Christ, yung ginagawa mong kasalanan, hindi mo na inuulit. So, ando na yung forgiveness ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, nasa atin na kung abusuhin natin yung grace na yon, na lalo tayong magpakalunod sa putigan. Many chances na binigay ni Lord sa atin. Kaya, that is why we have our discipleship, may mga leader na katutok sa atin. Pero kapag nagpupumiglas ka, katulad tayo ng baboy na lumalangoy sa putikan. Ang tayo na rin nagpapahamak sa sarili natin. Ikaw na rin nagdadala sa sarili mo sa impyerno. Because sin brings you to hell, but Jesus brings you to heaven. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo mga kapatid, ganon katindi ang grace ni Lord sa buhay natin. Wala kang ginawa para luminis kasalanan mo. Si Jesus dumating para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sa ating pagtatapos, dapat niyong tandaan, only Jesus has the power to take away all our sins.
Hindi tao, hindi relihiyon, but Jesus Christ. Hindi mga bisyo, hindi pagbalik sa mga maling gawain, but only Jesus has the power to take away all our sins. We are cleansed by the blood of Christ because of His grace. Kita ninyo mga kapatid, nilinis tayo ng dugo ni Kristo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Wala na maglilinis sa atin kundi si Jesus Christ lamang. Kaya naway sa umagang ito nakita ninyo, ang mundo ay hindi magbibigay ng solusyon. Si Kristo lang. Kaya ano man nangyayari sa iyo, ang ugat niyan, kapatid, kasalanan. Meron kang kaguluhan sa pananalapi. May kaguluhan ka sa relationship. May kaguluhan ka sa iyong sarili. Isa lang ang bottom line yan. May kasalanan dyan sa buhay natin. Kung gusto natin maayos yan, lumapit tayo kay Jesus Christ. He is the only solution. In any conflict of relationship, siya lang ang solution. In any problem financially, siya din ang solution. God is a God of order. Kapag chaos na life mo, sign na yan na dapat tayong lumapit sa Lord at magpaayos tayo sa Kanya. Hindi tayo kayang ayusin ng mundo. Si Kristo lang ang makapag-ayos sa buhay natin. Kaya naway ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng reminder para sa ating lahat. Humble yourself and come back to the Lord Jesus Christ. And He will forgive us and cleanse us from all our sins. Sa oras na ito mga kapatid, bago tayong dumako sa closing prayer, sama-sama po nating ilapit ang sarili natin at damhin ang ating awitin ngayong umaga. Tiyatawagan natin ang ating CGS Philippines Worship Team. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily salvation.
So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my prayer, I love you. And as long as you're seeking my way, you walk in the power of my daily sufficient grace. Lalapit tayo ngayon sa Lord sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalala mo sa amin. Walang pwedeng maglinis sa aming kasalanan kundi sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo Jesus. I pray sa oras na ito, lahat kami, Panginoon, matutong lumapit sa iyo at humingi ng patawad sa iyo. Even matagal na kaming leader, primary, pastor, o anumang position namin, may kasalanan pa rin kaming ginagawan. We ask forgiveness to you. Kahit mga cell group members, mga disciple, we need the cleansing power of the blood of Jesus upang lalo kami, Panginoon, magiging epektibo sa paglilingkod sa iyo. Patawarin mo ang aming bansa, Panginoon. Patawarin mo ang bansang Pilipinas. Patawarin mo ang aming komunidad. Patawarin mo ang church. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ano man nangyayaring mga calamity sa amin is because of the sin na nakikita mo sa buhay, sa loob ng pamilya, ng komunidad at sa aming pamahalaan. We ask your forgiveness of God. O God, cleanse all of us. Sa oras na ito, Panginoon, linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Ikaw lang ang aming pag-asa. And I pray, minister to all of us today, saan man kami naroon. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless and thank you po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver, presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
good.